at bahagi po ng ating pakikipagbaka na mabuti alang-alang sa pananampalataya, mga mahal namin sumusubaybay, hindi po namin maiiwasang sagutin ang mga tuligsa ng mga kumakaaway laban sa mga aral ng Iglesia ni Cristo sa layunin po na maipakipaglaban po namin ang aming pananampalataya at maliwanagan din po ang mga sumusubaybay sa amin. Kaya, sa bahagi ito ay hindi po namin maiiwasang iparinig sa inyo ang ilan sa mga puna tuligsa ng mga kumakaaway sa mga aral na aming sinasampalatayanan. Ano po ang isa sa halimbawa, kapatid na bularan, ng puna tuligsa ng mga depensor katoliko tungkol po sa aral ng Iglesia ni Cristo? Sinasabi nila na wala raw po kami mababasang Far East sa Isaias 43:5. At ang may pahayag mismo niyan ay ang mga depensor ng Iglesia Katolika. Panoorin po natin. Wala pong nakalagay na rahok dito. Kaya yung isang ministro na Iglesia ni Cristo na nakipagdebate doon sa kapatid natin sa Cebu. Na si Ginoong Jose Oo, Veneracion. tama po yung nakalagay sa sa screen na Hebrew text, ginamit niya pa yung Aleph Codes eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Yun po ay tahasang pandarayan. Yan. Alam mo kapatid, kung meron mang wasto o tumpak na pagsasaling sa wikang Ingles ng talatang yan mula sa Hebrew, ang mga mas otorisado, mas may malawak na kaalaman ay yung mga Hudyo mismo. Sana napansin po nyo yung huling bahagi ng ipinahayag mismo ni Mr. Dwayne. Ang sabi po niya, Tama po yung nakalagay sa sa screen na Hebrew text, ginamit niya pa yung Aleph Codes eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. ang tinatalakay po kasi diyan, kapatid na Ramil at mga mahal namin sumusubaybay, yung Isaias 43:5 at ang reaksyon nitong si Attorney Marwel, ang sabi niya, Yun po ay tahasang pandarayan. Yun po ay tahasang pandarayan. yun ang sabi niya, kapatid na Ramil. Mamaya malalantad kung sino talaga ang nandaraya, kapatid na Michael, sapagkat mayroon tayong pakikitang mga talata mismo ng Biblia na magpapatunay doon sa kamalian ng kanilang argumento. Tsaka isa pa, yung sinasabi niya doon sa, ito kasi, nandoon kami sa debate. Sa Kasama niyo si kapatid na Joe. Opo, si Kadyo. Nilagay lang ba doon, Misrak, tapos nilagyan ng medyo nasa ibaba na Far East, na yun naman ay nakabase, kapatid na Bularan, doon sa Isaias 43:5 sa The Mafia Translation. Nakalagay ho yun sa Biblia. Hindi naman tayo may gawa nun. Far East nakalagay. Opo, Far East. Malayong sila nga. Ano pa ba ang hinahanap niya yung Far East? Yung mismo ang nakasulat doon sa The Mafia Translation. Naalala ko lang, baka meron tayong mga bagong sumusubaybay sa atin. Ano ba talaga nakalagay doon sa Isaias 43:5 ng James Moffatt Translation? Nakalagay po doon, mabuti basahin natin. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Kaya yung sinabi nung defensor ng Iglesia Katolika na Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. reaksyon po ninyo doon, kapatid na Bularan. Hindi naman tayo ang naglagay eh. Hindi naman tayo ang nagsali Salin. doon kay James Moffatt. Opo, tama po. Kundi si Moffatt mismo. Opo. Bakit sasabihin na Atin yun ang atin daw? At saka, yung sinasabi nila kanina, kapatid na Ramil at kapatid na Rene, Opo. kapatid na Michael, Tama po yung nakalagay sa sa screen na Hebrew text, ginamit niya pa yung Aleph Codes eh. Pero yung translation na nilagay ng Far East, yun ang mali. Yun po ay tahasang pandarayan. Nabasa na nga po eh. No. Far East. Doon sa mismong Mafet. At ang mabigat yan, kapatid na Bularan, mismong sasalin po nila. Mayroon ba tayong patotoo dyan? Total, si Mr. Dwayne, Oo. ano naman ng tumututol. O di, basahin natin yung mismong Biblia na isinalin ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante. Meron po itong Nihilobstat. Ang pangalan ng may Nihilobstat ay Nemesio Espinosa, Imprimatur Artemio G. Casas, Arsobispo no ng Haro, Iloilo City Opo, ito. opo. July 2, 1982. Ba, matagal na.
ay 1982 at itong babasahin natin, copyright 1983. Sa Isaias 43:5 dito sa Bibliang Hiligaynon, Opo. si Mr. Cartuano, Hiligaynon po, alam niya po ito. Pag sinabi niya, ay mali yung nakasulat na Far East doon sa Mafra Translation. Oo. Paano itong sali naman ng Iglesia Katolika at mga Protestante na may lagda pa mismo ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Basahin natin ng 43:5. Hindi ka magkahadlok. Kay ako upod sa imo. Halin sa malayo nga sidlangan. Kag sa pinakamalayo nga katundan. Papaulion ko ang imo mga tawo. Dito ang nakalagay, malayo nga sidlangan. Total, Ilonggo naman kayo, Rene. Ako naman, Cebuano. Teka, ano ho ba talaga ang, kung sa i-English po natin yung malayo nga sidlangan, ano ho katumbas Far niyan? East. Ano po? Ano? Far East. Far East. Ngayon, kung itanong nila kapatid na Ramil, ang binasa nyo ay, anong Biblia po yan? Hiligaynon. Hiligaynon. Pero wala kayong mababasa na Bibliang Tagalog na isinali ng mga otoridad ng Simbahang Katoliko na ang tinutukoy doon sa Isaiah 43:5 na East ay malayong silangan. Anong reaksyon natin doon? Mali na naman sila pagka ganyan. Yung pong, yung mismong sali na yan, maayong balita ho ba yan, kapatid na? Maayong balita ang Sa Biblia. Hiligaynon. Dito, yan ay may imprimatur, may nihil of stat ng mga pari ng Simbahang Katoliko. Ito naman aking babasahin, kapatid na Michael, kapatid na John, magandang balita Biblia. Bibliang Tagalog po. At ganito po ang Siguro nakasulat. ipakita natin kung sino ang may nihil of Tama, stat tama. at Nihil of imprimatur. stat, no objection, ibig sabihin, Jose Abriol, 1980. Mayo 17, 1980. Una pa yan dito sa binasa ng Opo, tama kapatid po na yan. Rene. Tsaka ang imprimatur allowed to be printed po, ang ibig sabihin yan, Jaime Cardinal Sin, Arsobispo po ng Maynila, Mayo 28, 1980. May lagda po nila ng mga paring ito. At pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Isaiah 43:5. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. O paano ngayon ito? Pandaraya yan para sa kanila. Hindi lumilitaw, kapatid na Rene, ang nandaraya nito, yung mismong kanilang kardinal. Lalo na itong si Cardinal Sin. Hindi, baka naman ang kanilang ibatwid. Ang nabasa nyo dyan, dulong silangan. Yung pinag-uusapan natin, malayong silangan. Pagka ganyan, kapatid na John, kulang din sila sa pagsusuri. Dahil sa, mayroon tinatawag tayong synonyms di ba? Kahit kukonsultahin po natin yung diksyonaryo, halimbawa, yung James English na Tagalog, English-Tagalog Dictionary. Pag tinignan po natin, yung terminong Far East, ang nakalagay po dyan, nakikita po nyo sa screen, Far East, malayong silangan, dulong silangan. Ang kahulugan po, kapatid na Bularan, nung terminong Far East, malayong silangan, dulong silangan. Yun ang nakalagay po dito. Kaya, Dulong silangan. Mali yung sinasabi nilang walang mababasa. Hindi lang Wala binasa. lang silang nabasa. Opo. Iba yung walang nabasa kaysa walang mababasa. Oo. Maraming mababasa. Opo, marami po. Ang totoo, mayroon pa nga hawong waray. Hindi na nga lang natin Opo. isinama rito. Pero sa mga susunod na pagkakataon siguro, atin pong babalikan yung kanilang sinasabi para patunayan natin yung kanilang malaking pagkakamali. Yung kanilang tuligsa, wala po yun sa Biblia. Mali po yung kanilang tuligsa. Yung paninindigan ng Iglesia ni Cristo, yun po ang tama. Dahil sa inong nakasulat Ayan sa po, Biblia. Kaya anong masasabi po ninyo kapatid na Bularan dito sa mga nagsasabi na depensor ng Iglesia Katolika na maliraw na basahing Far East yung nasa Isaiah 43:5 at wala raw po nun. Gayong nabasa po ng kapatid na Ramil at kapatid na Rene. Ang masasabi ko ay saksi ang ating mga taga-subaybay na hindi lang meron, kundi maraming mababasang iba't ibang sali ng Biblia na yung Isaiah 43:5 ay isinaling malayong silangan o Far East. Opo. Dito po sa pahayag ng mga defensor katoliko, lumilitaw, ang kalaban na nila
ang mismong mga pari. Bakit po? Bakit? Dahil eto, may lagda mismo ng mga paring Katoliko. Ganon din Maging ito. yung May nasa lagda po. magandang balita. Opo. Ang tatanong ko lang, sino kaya ang mas, sa kanila, higit kung pag-usapan, rango, sila ba itong mga depensor, itong si Cardinal Sin, yung isa pang obispo dyan sa Haro? Pasas. Kasas. Kaya kapag tataka na sasabihin nilang gano'n na sabihin na natin, taliwas na taliwas doon sa sinasabi ng kanilang mga isinaling Biblia. Kapatid na Rene, alang-alang po sa mga sumusubaybay natin, bakit gayon na lamang po ang pagtutol ng mga depensor ng Iglesia Katolika sa ating paninindigan na yung Isaias 43:5 ay malayong silangan at hindi basta silangan? Dahil sa pagtinanggap nila na yun ay malayong silangan, obligadong tanggapin nila na dito nga natupad sa Pilipinas ang hulang ito dahil ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Opo. Yun ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo na ating kinaniman. At dito sa Isaias 43:5, nandun na Opo. yung malayong silangan, dulong silangan sa iba't ibang salin. Sa hiligay nun ay malayo nga sidlangan. Pag itinuloy ang pagbasa sa talatang 6, ang binabanggit dito ay tungkol sa mga anak ng Diyos. Opo. Batay naman ito sa pagkakasali sa King James Version, sa pagkakaliwat na sa Pilipino. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Kaya ito'y pagtawag ng Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae, ang lugar na pagmumulan, malayong silangan. Kaya yung sinasabi nila na walang mababasa na malayong silangan, hindi nakabatay sa katotohanan. Opo. Nakabatay yun sa kasinungalingan. Hindi ho ikaliligtas. Oo, kung sasabihin nila na nabasa rin nila itong mga isinulat ng kanilang kardinal, pinagtibay na salin ng Biblia na doon ay maliwanag na binabanggit na yung Isaias 43:5 Dulong silangan. ay dulong silangan, di lumilitaw ng daraya sila. Opo. Sabi nila wala. Meron eh. Opo. Tinatago nila yung katotohanan. Kaya nga, hindi malinis ang kanilang budi at wala silang layuning ang mga tao makaalam talaga ng katotohanan. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin sa programang ito, abangan po ninyo at sa susunod naming paglilingkod sa inyo, ay iisa-isahin po namin sa inyo ang mga argumento, mga tuligsa ng mga kaibayo namin sa pananampalataya, lalo na po ang mga puna at tuligsa ng mga depensor ng Iglesia Katolika. Umaasa po kami na ang ganitong programa ng Iglesia ni Cristo ay nakatutulong upang maliwanagan po ninyo ang tamang doktrina, aral ng Diyos na sinasampalatayanan po namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo.